So, ito po yung letter of authority. Ayan, letter of authority po. Ang rule po natin sa letter of authority, napakadali lang. Okay? Para naliliwanagan kayo. No LOA, no audit. Okay? No LOA, no audit. Hindi po pwede mag-conduct any of the BIR examiners ng Bureau of Internal Revenue nang walang letter of authority. Yung nawala po neto. Yan. Ayan po malinaw. Letter of authority po. Nang wala po neto. Okay? Ngayon, yung iba, ang ginagawa, mission order lang yung dala nila. Ano po ba yung tsura ng mission order? Page number 2. Ito po yung tsura ng mission order, page number 2. Page number 2 po. Meron pa nasa waiting room. Page number 2 po, page number 2. Itong mission order, minsan ito yung ginagamit ng ibang examiner to conduct audit investigation sa taxpayer. Pag sinabing audit investigation, duda yung BIR doon sa binabayaran nating buwis. So nagkakandak sila ng audit para malaman magkano ba dapat yung buwis na dapat nating bayaran. At ibinabangga nila doon sa ating binayaran at makukuha natin yung difference ng makukuha ng BIR examiner yung difference, magkakaroon tayo ng assessment. So kung walang audit, wala dapat assessment. Kung walang LOA, dapat walang audit, walang assessment. Okay? So, hindi po pwede yung mission order. Ayun po, mission order yan. Oh. Mission order po ito. Mababasa nyo naman po sa taas, may nakalagay na mission order. Hindi po pwedeng gamitin ng mission order even if regional director ang pumirma, nag-issue ng mission order. Iba ang purpose ng mission order sa letter of authority. Okay? Magkaiba po yun. Kasi yung ibang examiner, tax mapper, alam kung na-experience nyo na, nabalitaan nyo na, kinukuha yung books and records, tax returns ng taxpayer, even if mission order lang yung kanilang gamit. Okay? So dapat po ang gamit ng examiner to conduct audit investigation sa taxpayer ay wala nang iba kundi LOA. Mababasa nyo naman po, letter of authority. So yung ating topic, hatingin po natin yung tatlo yan. Letter of authority, audit, assessment, para hindi kayo malilito. So, magsisimula po yung audit ng Bureau of Internal Revenue sa pag-issue at receive ng taxpayer ng wala nang iba kundi letter of authority or LOA. Kung wala po tayong LOA, wala pong na-receive na LOA, simply refuse the request of the examiner or BIR officer to present your books and records for the purpose of audit investigation. Okay? Kasi nga, no LOA, no audit. Anong legal basis ang pwede nating i-cite? Kasi hindi ka pwedeng sumulat sa kanila nang walang legal basis. Okay? Kasi yung ibang taxpayer, sumusulat sa BIR, pero yung sulat nila pang love letter, pang business letter. Alam niyo naman yung business letter, di ba? Okay? Ano yun? Mabubulaklak na words na pananalita ang sinasabi, ang nakalagay, naka-state doon sa kanilang letter sa BIR. Mali po yun. Pag sumulat po kayo sa BIR, lalong-lalo na nire-refuse nyo yung kanilang audit na kasi wala namang LOA, you should cite the legal basis. At ano yung isa sa mga legal basis na very important na pwede nyong i-cite doon sa letter nyo? Okay? Wala nang iba kundi yung SWAN. Page number 3. Page number 3 po, page number 3. Okay? Sa page number 3 po, makikita nyo, ang title po nito, Revenue Memorandum Circular number 75/2018. So huwag kayo malilito, LOA muna po tayo. Authority muna. LOA muna. Mamaya audit, mamaya assessment. Okay? So dated September 5, 2018 pa ito. Ang subject po nito, mandatory statutory requirement and function of letter of authority. Yung topic natin. Para kanino? All internal revenue officers and other concerned. Page number 3 po. Page number 3. Page number 3. Okay? So, basahin po natin, ha? Ito yung isa sa mga legal basis na isa-cite nyo. This circular is being issued to highlight the doctrinal rule enunciated by the Supreme Court in the case of Medicard Philippines Incorporated versus Commissioner of Internal Revenue, GR number 222743, dated April 5, 2017. On the mandatory statutory requirement of a LOA, for the guidance of all concerned, particularly internal revenue officers tasked with assessment and collection functions, and review of disputed assessments.
The judicial ruling invoking a specific statutory mandate states that no assessments can be issued or no assessment functions or proceedings can be done without the prior approval and authorization of the Commissioner of Internal Revenue or his duly authorized representative. Pakiguhitan po yung duly authorized representative. Ang tawag po namin dyan sa practice, DAR, duly authorized representative. Usually, ang duly authorized representative ng commissioner para mag-issue ng LOA ay wala nang iba kundi yung regional director. Pero sa mga large taxpayer, iba yung duly authorized representative nyo. Pero kung hindi naman kayo large taxpayer, kagaya natin, most of us taxpayer, hindi naman tayo large taxpayer, ang pumipirma ng ating LOA ay wala nang iba kundi si regional director. Siya yung duly authorized representative ng commissioner para mag-issue ng LOA. Okay? Through a LOA, ha? Through a LOA, hindi mission order. Pinaliwanag na po namin sa inyo kanina. Magkaiba ang mission order sa LOA. Ang trabaho ng mission order, kadalasan tax mapping lang yan. Tax mapping. The BIR tax mappers will check your bookkeeping requirements compliance, registration compliance requirements, tsaka invoicing requirements. It stands for BIR din. Pero hindi dapat ginagamit ang mission order pang audit ng taxpayer. Okay? The concept of a LOA is therefore clear and unequivocal. Any tax assessment issued without a LOA is a violation of taxpayers' right to due process and is therefore inescapably void. Ito yung kadalasan namin ginagamit sa pag-protest sa assessment ng isang taxpayer. Malinaw po sinabi dito. Any. Pakiuwitan po yung any. Any tax assessment issued without a LOA, pakiuwitan yung without a LOA, is a violation of taxpayers' right to due process and is therefore inescapably void. Tulad ngayon dito sa Zambales, naka-receive sila ng final assessment notice na wala silang nare-receive na LOA. Di alam kung sino nag-receive ng LOA. Tinanong si guard, wala. Tinanong si barangay captain, wala. Yung barangay, wala. Wala naman nare-receive na LOA, pero nakatanggap sila ng final assessment notice na nag-conduct daw ng audit investigation yung BIR through RDO. So pag-protest natin doon, ilagay nyo i-check muna kung may LOA ba. Kasi nga any tax assessment conducted without a valid LOA is inescapably void. Pag sinabing void, walang visa. Okay? So no LOA, no audit. Yun yung importance ng pag-check nyo kung may LOA ba or wala. Okay? Kasi nga, no LOA, no assessment. The court further emphatically clarified that the circumstances, tuloy po natin, the circumstances contemplated under Section 6 of the National Internal Revenue Code as amended, where the taxpayer may be assessed through best evidence obtainable, inventory taking, surveillance, among others, have nothing to do with the LOA. These are simply methods of examining the taxpayer lang in order to arrive the correct amount of taxes. Hence, unless undertaken by the CIR himself or his duly authorized representative, dalawang tao lang po ang pwedeng mag-audit sa taxpayer nang walang LOA. Nang walang LOA. Pwede. Dalawang tao lang. Si Commissioner of Internal Revenue. Kahit wala siyang LOA, kasi nga siya yung nag-authorize malamang pwede siyang gumawa ng mag-audit sa taxpayer kahit walang LOA sa kanya. Kasi wala nang ibang mag-authorize sa kanya. Yun yung power and authority niya. Okay? Pwede siya mag-conduct ng audit ng taxpayer nang walang LOA at commissioner. Tsaka si duly authorized representative or regional director para sa mga non-large taxpayer. Kaya nga ako sila mag-audit, ilan lang ba sila? Ilan ba yung revenue region ng BIR? Ilan yung regional director? Ilan yung commissioner? Ang commissioner natin isa lang. So hindi nila kayang mag-audit ng maraming taxpayers kasi ilan lang sila. So ang ginagawa nila, dinedelegate nila sa ibang BIR examiners yan, sa iba't ibang RDO o revenue region or office audit through LOA. Dinedelegate nila yung examination of taxpayer through LOA. So kung walang LOA, huwag kayong matakot na isasabpi na daw kayo, dadali na sa revenue region. I-check nyo muna kung may LOA. Laging nyo i-check kung may LOA kung ang usapan na natin ay tax audit and assessment. Pag sinabi namang assessment, napakadali lang ng assessment na yan. Sinisingil ka. Okay? May letter ka natanggap, sinisingil ka ng
kulang na tax kasi kulang daw yung binayaran mo. E di tax assessment yun ang ibig sabihin ng tax assessment. Pag siningil ka, may tax assessment ka, kulang daw yung binayaran mong tax, i-check mo muna kung may LOA ba. Kasi no LOA, no audit. Ngayon, pwede mo siyang i-protest. Ibig sabihin ng protest, disagree ka. At ang protest natin in writing, not verbally. So ang gagawin mo, pag pinrotest mo siya, in writing, sulat mo, you respectfully disagree, tapos you will cite the legal basis kung bakit yung assessment na ibinigay sa inyo, sa company nyo, sa business nyo, ay hindi valid in accordance with the RMC 75-2018. Huwag nyo sabihin na in accordance with Mark na discussion or seminar, online seminar. Huwag nyo sabihin, hindi po nila ako kilala. Hindi po nila kilala yung ATC. Tsaka hindi legal basis yun. Sabihin nyo, in accordance with RMC 75-2018, yung dapat yung assessment ay may letter of authority. Otherwise, inescapably void. Pwede kayo mag-construct ng sarili nyong paragraph para may protest effectively yung assessment na binigay sa inyo ng BIR. Ito nga yung madalas namin ginagamit. Walang na-receive na LOA yung taxpayer, pero nakatanggap ng final assessment notice. Walang LOA, pero nakatanggap ng preliminary assessment notice. Walang LOA, pero nakatanggap ng notice of discrepancy. Walang LOA, pero nakatanggap ng collection notice. Hindi void. Kaya lang, hindi magiging void yung assessment sa inyo ng BIR at collection kung walang protest. Okay? At ang protest ay in writing, hindi verbal. Hindi ka pupunta sa BIR para mag-protest. Pupunta ka sa ng verbally, pupunta ka sa BIR, ipapasa mo yung letter mo, 2 kopya. Okay? Kanino mo i-address yung letter of protest mo? Kung sino man yung sumulat sa iyo ng assessment, kung sino yung pumirma, doon sa kanya i-address. Tapos ang technique pa namin dyan, kinaka-copy furnish natin si Commissioner of Internal Revenue, tsaka si Department of Finance Secretary, tsaka si Assistant Commissioner Operations Group, yung tatlo na mas mataas. Kapag sinulatan nyo si RDO, additional 1, si Regional Director. Pero pag si Regional Director yung sinulatan nyo, 3 lang. Commissioner of Internal Revenue, Operations Group, pati yung Department of Finance Secretary. Okay? Maliwanag po ba? So hence, tuloy po natin hence, unless undertaken by the CIR or his duly authorized representative, other tax agents may not validly conduct any of these kinds of examinations without prior authority. So the authority must be LOA. Yung iba naman ang ginagawa, LN. LN, letter notice. Yung binabangga yung VAT relief nyo, tsaka VAT relief ng mga suppliers nyo, VAT relief ng mga customers nyo, binabangga doon sa reporting nyo, nagkakaroon ng discrepancy, ngayon nagkakaroon ng alleged tax assessment ng taxpayer, binibigay kay taxpayer, using the letter notice only. Ang letter notice po, hindi din yan LOA. Okay, magkaiba ang LOA, mission order, sa letter notice. So kung letter notice lang natanggap nyo prior to issuance of the tax assessment sa inyo, ang gagawin nyo dyan, ganun din. No LOA, no audit. No audit, no assessment. Okay? So, set the legal basis to invalidate the tax assessment issued by the BIR sa inyong company because no LOA, no audit. So, pwede nyong i-attach. Ang ginagawa namin dito pa nagpo-protest kami, ina-attach namin to. Yan. Yan. Naka-highlight na siya. Kami na mismo nag-highlight. Okay. Kami na mismo nag-highlight dito. Ina-attach na namin sa protest natin. Kasi isa-cite mo yung RMC 75-2018 tapos i-attach mo doon sa protest mo. Yung RMC 75-2018. 2 page lang naman to, back to back. Okay? Maliwanag po ba?